Ito po ay may kinalaman kaya Escudero, kay Chis Escudero kasi eto pa lang si Chis Escudero mga kababayan malapit na ring humarap po sa kasong plunder laban po sa sa kasong plunder na isasampa ng ombudsman laban po sa kanya. So ibig sabihin, malaking posibilidad na itong si Jinggoy Joel at Chis Escudero ay magkakasama po talaga doon sa bilangguan. So ngayon ito, pakinggan po natin. Magandang umaga, Sir Alvin, Ma'am Doris. Thank you again for having me. Anong gusto mo, papaya o sayote? Mukhang papaya. Tawa ko kaya ata siya. Masarap yung papaya. Masarap po yung papaya. Siguro pag wala ka na talagang budget, saka ka magsayote. Oo. Masarap din kasi naman ang sayote. mas mura kasi yung sayote. Mas mura. Oo, mas mura yan. Masarap yan bakit naging cooking show tayo? Dahil loko lang po. Loko lang. Sabi ni Jules Bayang, pag-greet kami ng wife ko, si MJ at saka si Jules Bayang, naka-monitor sa atin. Anyway, kaya natin gines si Attorney Clavano dahil po ang daming... Clavano. Dahil ang daming ganap sa ombudsman. Yeah. Ang pinaka latest is yung kay Senator Cheese. Totoo ba yun? Meron ng kaso din si former Senate President Chis Escudero? Sir Alvin, actually, nung last week, na-announce ko na yun, actually, na dumating na po sa punto ng preliminary investigation. Nako! Yung Okay. proseso po kasi doon, pag tapos na po yung fact-finding namin, maghahain na po yan ng complaint. Dito pa rin sa office namin, pero sa preliminary investigation team. Oh. Pagdating po sa team na yon, tsaka namin papasagutin po yung respondent. Oo. So, nandun na tayo sa puntong yun. Ang lumabas ho ata kahapon ay yung counter-affidavit niya. Oo. Yung part So, doon. sumagot na siya. Sumagot na po siya. Oo. Pero actually, hindi yun bago kasi nabanggit mo na mo a few weeks ago. Last week, Pero inyo, isa-isa na mga kababayan. Oy, Ma'am Lovely Maidel, mega love shoutout ha. Eto, isa-isa na to. Talagang literal na isa-isa na to mga kababayan, mga kaalyado ni Sara Duterte na maghihimas rehas. Di po ba? Siguro kaya galit na galit din sila sa mga vlogger, no? Dahil na-expose yung kanilang malapit na pagkakakulong. Siguro kaya pinagbabalakan kaming ipatumba mga kababayan. Diba? Kasi na-expose yung kanilang mga pinaggagawa na kung saan malapit na hindi naman nila ina-announce publicly yan, pero malapit na silang makulong pala mga kababayan. Biruin nyo ha, si Chis Escudero, malaking posibilidad na sumunod pala kay Joel Villanueva at saka kay Jinggoy Estrada. Last nabanggit week, ko na po okay. na umakyat na po sa punto ng preliminary investigation. Yan na. So, technically, hindi mo pa siya pwedeng masabing may kaso. It's just a complaint, right? It becomes a case once it's elevated to the Sandigan Bayan. Well, in the loose sense, case na rin siya kasi may complaint po. Okay. Diba? Pero Okay. ito po yung parte ng due process na tinatawag natin kasi papasagutin pa po natin siya. Pero pwede siyang tuluyan sa Sandigan Bayan. Isa po yan sa pwedeng maging outcome ng Oo. preliminary investigation. Pwede po kasi i-dismiss, pwede rin po i-recommend for filing. Oo. So, pag recommended for filing po ang naging recommendation, tsaka namin gagawa ng information ay fa-file na po sa korte. So, are you going to recommend the filing? Ayoko pong pangunahan po yung yung preliminary investigation team. Nasa stage pa po na ibabangga po yung complaint doon po sa sagot ni Senator Chis. So, wala pa tayo doon. Kumbaga, wala pa tayo doon sa actual na recommendation na sampahan sa Sandigan Bayan. It is submitted na po for resolution pending kung mayroon pang mga isasabit Ibig sabihin, may resolusyon na para sampahan ng kaso si Chis Escudero sa Sandigan Bayan, mga kababayan. May pending resolution na. yung dalawang Malas ka lang ni Jinggoy Estrada kasi siya yung naunang sampahan ng kaso. parties. So, Ano pong kaso, if ever? Ano po yan? Meron pong plunder. Meron pong tinitignan na other violations of RA 3019 din po. Non-bailable? mabigat yung plunder. Colonel. Opo, non-bailable po yung plunder na na crime. Mabigat yung kasong yun. Mabigat, So, review tayo. Ang nasampahan na ng plunder ngayon, may nasampahan na ng plunder ngayon among the politicians o si... Hindi pa po. Kagaya po ng explanation po kasi ni Ombudsman, nung pumasok po kami, ang temperature ho ni Ombudsman kasi noon ay ayaw niya mag-file ng plunder dahil napakahirap na po mag-convict sa plunder dahil sa sobrang daming jurisprudence na ang daming ng requirement bigla. No? So, although as the days went on, tsaka
pinapag-usapan po yung pwedeng kasuhan given yung evidence po na nakita ko namin. Ah. Ang naging direction na po ngayon is maybe we can give a chance to revisit itong plunder doctrines natin. Kasi iba na po yung ano ngayon panahon ngayon. I guess also with the advent of social media na nakikita ho natin lahat at mas aware po ang mga tao sa mga nangyayari. Yung temperature or yung atmosphere po ay siguro sa tingin po ni Ombudsman ay ripe na po para i-revisit itong mga medyo humaharang sa pag-convict ng plunder. Yung kay Tama. former Senator Bong Revilla, anong plunder din bang kaso noon? Yung nakakulong siya ngayon, hindi ba? Yes, opo. Plunder Ano po din. yun? Malversation po yun. Malversation. Through falsification of public documents. Opo. Okay. Yung malversation po kasi, basta mag-over siya ng 8.8 million, ay non-bailable din na din po ang malversation. So may ganyan pa palang meron threshold? palang Opo, meron eh. Meron, may ganon, may ganon. Okay. So, Pero yung kay Joel Villanueva, mga kababayan, di ba, plunder, di ba, kung titingnan nyo mga kababayan, yung kay Joel Villanueva, para malversation po ata yun, 3 counts. Yung kinakaharap niyang kaso sa DOJ. And then dito mga kababayan, kay Jinggoy Estrada, ang pagkakaalam ko, bukod sa plunder, parang may malversation din po siya. So ngayon, malaki talaga ang posibilidad mga kababayan na makulong talaga itong mga ito. Anyway, ituloy pa natin. pag 8.8 and above, ano na po yun? That is already non-bailable. Okay, so kay Bong Revilla, malversation. Kay Senator Jinggoy Estrada, plunder. Yung recommendation po ng DOJ Oo. na na-receive ho natin last week ay plunder. Plunder. Ang Office of the Ombudsman naman po ay gagawa ng isang independent na evaluation of the complaint dahil yung expertise po kasi ng Office of the Ombudsman ay corruption and graft kasama na din po dyan ang plunder. So, i-review, titingnan kung okay na sa kanila kasi sa Sandigan Bayan po kasi ang Office of the Ombudsman lang ang may standing Oo. So, kailangan Tama. yung taya, kailangan aralin talaga din para confident sila or kung maging confident sila, kaya nilang ipaglaban sa Sandigan Bayan. Okay. Pero para sa ordinaryong tao, ang dami po niya mga legalist. Nax, meron akong nalalaman na legalist. Wala kaming pakialam sa mga ganyan. Ang tanong lang namin kasi, plunder is plunder. Kailan may makukulong? Kailan merong mananagot? Kasi ang tagal na yan. At parang kagaya kay Bong Revilla. Yan, yan. Paulit-ulit. Bakit ganun? No, kaya nga po Actually, nawawala po yung ganung usapan sa narrative kasi sinasabi ng iba, biglaan itong mga kaso na ito. Pero sa totoo lang po, matagal na ho talaga ito. Noong September pa po lumabas yung mga pangalan po ng mga sa Senate Blue Ribbon Committee pa po yan. Oo. Kaya itong due process kasi, tsaka yung crime kasi po ng corruption, tinatago ho talaga yan. Hindi naman yan nakasulat sa papel. Wala namang invoice or delivery receipt. No? So, ang pag-develop po ng mga witnesses, ang paghigop ng mga evidence ay isang mahabang proseso, lalo na itong mga respondents ho natin ay hindi karaniwang tao din at may Tama. kakayahan na itago yung ibang ebidensya. Kaya Yan naman din ang sinabi mga kababayan ni Ombudsman, Boying Rimulya, na talaga mahirap. Ito mga nakalaban nila, mga babanggain nila, talaga mahirap banggain na itong mga ito. Bakit? Bukod sa malalaki yung kinita ng mga yan, sa flood control mga kababayan, talagang may mga pera. May mga pera, may koneksyon. Alam naman natin mga kababayan na basta mapera ka, may koneksyon ka. At kapag ka may koneksyon ka, malaki ang posibilidad na makaligtas ka. 'Di ba? Lalo na kung marami kang pera. So yan ang tinitingnan din ng Ombudsman. Kaya siguro inaral nila to, sinalansan nila na mas maayos yung mga ebidensya para automatic ma-convict mga kababayan itong tao na sasampahan talaga nila. tumagal ng ganitong panahon dahil sa mga ganung proseso. Okay, Kaya doon sa mga nagsasabi na ngayon lang to at bigla na lang tong lumabas. Oo. Parang tinatimingan nga doon sa iba pang mga nangyayari. Opo sa amin po, itong mahabang proseso talaga at matagal na naming sinasabing matagal na proseso ito. Sige, Tama. tapos natin yung sinasabi ko. So si Bong Revilla, malversation. Si Villanueva, plunder. Si Chis Escudero, plunder. Jinggoy, plunder. Marcoleta, paano naging plunder yon? Kasi yon ang kanilang narrative na wala namang pera ng gobyernong involved doon paano naging plunder. Kahit ako nung una, yun ang pinagtataka ko. Please explain to the Madam people, paano naging plunder yung kay Marcoleta? I think po dahil nauna po yung concern over yung campaign period. Kasi we have to understand po na yung SOSE ay sinasubmit sa COMELEC dahil sa campaign period. Tama. Otherwise, kung wala pong campaign period, at the time congressman lang po si Congressman Marcoleta. Pag magkaiba po talaga yung trato ng batas sa dalawang period na yon. Sa campaign period, pwede kang tumanggap ng donations. Okay. Na Tama. ganun kalaki. Kasi may threshold ho yan. Merong limit po ba, 'di ba, yung sa SOSE na parang hanggang I think parang per person kasi yun parang 7 pesos per person. And kung nationwide po yung yung sako po, Constituency mo. then times the number of people in the whole country. So malaki-laki po yun. So, pag hindi po campaign period, bawal ka talaga tumanggap ng ganung halaga. Okay. Dahil ang nasa batas po ay yung nominal and insignificant gifts lang ang pwede mong kunin or pwede mong tanggapin. So magkaiba po yung trato ng ating public officers when Ibig sabihin sa madalit salita mga kababayan, nung sitting congressman si Senator Dante Marcoleta, kasi hindi pa naman election time no mga panahon na yon mga kababayan, ang pwede lang niyang tanggapin mga regalo. Di po ba? At yung mga hindi yung mga mamahaling regalo yung mga simpleng regalo lang mga kababayan. Pero nung tumanggap ka ng pera, isa lang ibig sabihin yan mga kababayan, lalo na at binanggit mo pa, natatanawin mong utang na loob yun, lagay yan.
lalabas talaga na tumanggap ka ng lagay. Di po ba? Tumanggap ka ng pera. At hindi biro yung amount, 75 million pesos, na talagang literal na sinasabi naman po talaga sa plunder na kapag ka ikaw ay sitting in a position, mga kababayan, na tumanggap ka ng above 75 million pesos, consider plunder na po talaga yan. Eh dati nga kung titingnan nyo, di ba, ang pagkakaalam nga natin nung una, kapag ka tumanggap ka ng 50 million pesos, kinukonsider na plunder na. Pero ngayon, mga kababayan, nung binasa natin yung about do sa plunder, maliwanag na sinasabi na kapag ka ikaw ay sitting in a position, ano ka at tumanggap ka ng pera na over 75 million, consider plunder na po yan. So yun po ang dahilan kung bakit plunder yung isinampa o isasampang kaso laban kay Marcoleta. Kasi hindi pa naman election time ng panahon na yon, tumanggap na siya ng pera. And it's normal times, at hindi campaign period, at saka campaign period. Kumbaga parang exception to the rule lang po yung campaign period. So ngayon, dahil nauna po yung campaign period na issue, naging normal yung 75 million na narinig natin. Sa tingin natin, act of grace ng isang kaibigan magbigay ng 75 million, pero in normal times, hindi talaga po pwede yun. So, yung Tama. act po na yun ay prohibited in itself. No? Na, Siguro Miko, yung punto ko is, ang sa isip kasi ng tao, pag sinabing plunder, Yes, may ninakaw ka sa kaban ng Sa bayan. kaban ng bayan. Na hindi Sige naman pa. pala gano'n. Hindi, Sige. hindi pala matik na pag plunder, may ninakaw. Pwede palang hindi galing sa kaban ng bayan. Okay. So sa plunder law, marami po kasing acts doon na that can become considered plunder. So kasi ang plunder law, it's a combination of series of acts to be able to amass ill-gotten wealth to the amount of 50 million Yes, pesos yes. and above. Opo. So yung no question na over and above yung threshold. Meron doon po sa mga acts na yon na receiving of gifts. Wala namang gift na nanggagaling sa kaban ng bayan, di ba? So Tama. meron tayong distinction din diyan na yung ibang acts doon, tama po tayo na may government funds involved. Pero may mga ibang acts din doon na nakita natin sa plunder law na walang kinalaman sa public funds. Kaya nga, so pwedeng plunder kahit walang involved na public funds. Yes, Yun. opo. Yun ang pag-iikot nila doon sa batas. Hindi partner, yun ang nakalagay sa batas, kaya nila sinampahan, Opo. inirekomenda ang pagsasampa ng kasong plunder. mismo, oo. Kasi akala nata ng karamihan na pag plunder, nagnakaw ka sa kaban. Oo naman. Hindi nga. Ang sinasabi niya ngayon, kahit gifts, kahit hindi galing sa public offers, pwedeng pasok sa plunder. That's what you're saying, right? Yes, ang purpose po niyan is during the normal times na hindi sa campaign period, we demand neutrality and objectivity from our public officials. Kaya yung ganun Tama. kalaki yung pera ay hindi talaga po pwede. So ngayon, series siya kasi ito po yung nakalagay sa complaint to ng FIB ng Office of the Deputy Ombudsman of Luzon na it was a gift in the amount of 75 million na during normal times hindi niya dineclare sa SOSE, hindi rin niya dineclare sa kanyang salin. So nasaan siya? Ngayon, kung sinasabi niyang wala naman siyang tinatago, ang basehan lang naman po natin ang dokumento. So yun po yung naging crux ng complaint ng FIB. Hindi, tsaka galing. At saka mga kababayan, ito take note, sinabi niya, ginastos, anong gagawin ko doon? Gagastusin ko yun. Tapos sinabi niya, mga kababayan, sabi nung nagbigay sa akin, utang na loob mo yan utang na loob mo yan sa amin So ibig sabihin, mga kababayan, may kapalit yan, may kapalit na hinihingi. At parang ang dating yung perang ibinigay, lagay yun. Diba, lagay yun. Yun na yun, mga kababayan, pinupunto dyan at may hinihinging kapalit. Galing sa kanya mismo. Opo, I've- opo. I've- Siya I've, nagsabi eh. Partner, nag-guest siya sa isang programa. Oo. Siya mismo ang nagsabi. Hindi naman siya pinilit eh. Siya Oo. nagkwento. Tama. Yung isang kaibigan na nagbigay sa... Di ba? Naalala mo yun? Wala naman nagpuwersa sa kanya eh. Tama, Sir Alvin. At hindi lang yung sa interview, nakasulat din yun sa kanyang mga na sinabit sa COMELEC. Okay. Pero pwede rin na yung sinasabi na ayaw kong pangalanan kung sino yan kasi ni-request niya na maging anonymous. Tama ba yun? Hindi, partner, si Defensor na nandun. Hindi nga nakasulat. Nakalagay. Nakasulat naman po yun. Si Defensor? Yes, Opo, si dating opo. Congressman Defensor, yung isa sa nagbigay and two others. Naglagay ho ata siya sa kanyang mga submissions, isang table na may pangalan at may amount, no? So, yun po yun. Wala namang nakadeklara sa SOSE. Yun po yung depensa niya sa COMELEC. Pero yung ating gustong malaman, bakit hindi po nakadeclare yun sa kanyang salin din? Okay. Oh. So, may magpapaliwanag naman siya for that. Ngayon, punta naman tayo sa sinabi ni Ombudsman na kaso na pwedeng kaharapin ni former Speaker Martin Romualdez. Ito hindi ko rin maintindihan na kailangan niya ipaliwanag. Kasama rin? Ang kaso, yes, ang kaso ay grand. Ito, mga kababayan, na kung titingnan nyo, maliwanag yung usapin kung bakit may kinakaharap na kaso o may kakaharaping kaso etong si Senator Rodante Marcoleta. Kasi ang pinupunto kasi nung iba, gaya ng sinabi ni Mike Defensor, paano naging plunder yun? Wala namang ninakaw na pera sa kaban ng bayan. Di ba maliwanag ng sinasabi na kapag tumanggap ka ng gifts na pera at lalo na at big amount, 75 million pesos, yung kabuuan, consider plunder na po talaga yan. So kaya may kasong kinakaharap o kakaharapin etong si Senator Rodante Marcoleta. So ngayon, mga kababayan, dito naman kay Martin Romualdez, ito naman yung paliwanag dyan. Conspiracy to defraud the treasury through the national budget. May ganun palang kaso, Miko? Oh, Diyos ko, ang hirap naman yata. Komplikado intindihin. naman. Ano yun? Ano po yun? Well, he was describing po, no, yung nangyari.
Pero there are so many different crimes under, well, plunder law and the RA 3019 kung saan pwedeng pumasok yon. Ang sinasabi lang niyang grand conspiracy to defraud the treasury ay ang description po doon sa kaso. Kumbaga po, ito po yung parang yung or ano bang tawag doon? Yung parang nakakabit po lahat ng kaso. So master case kumbaga. Tapos maraming nakakabit na kaso. Kasi po, Pero ang ending nun, plunder din ang lalabas nun. pwede po talaga. Walang kaso na grand conspiracy to defraud the treasury. Walang ganong kaso. Ang conspiracy po kasi it can only be punishable by the law if explicitly said na conspiracy is a crime. Otherwise, conspiracy is only a mode. Kumbaga parang it's a mode of committing a crime na parang nag-conspire ang iba't ibang tao para mag-commit ng isang crime. Ang batas, minsan sinasabi niya, conspiracy in itself na hindi pa na-consummate yung crime na yon. Pero only when that happens na magiging crime yung conspiracy. Otherwise, kailangan mong makita na na-consummate talaga yung crime. So malamang sa malamang, ang kasong kakaharapin niya, plunder din o paano ba yun? Plunder o malversation o... All of those po are on the table pa po ngayon. Sama-sama na yan. Kahit sinabi niya na, ang depensa kasi niya, hindi nga ako involved. Hindi nga ako miyembro ng small committee. Si ano pangalan ng mama, yung nakatakas, si Zaldico lahat yun eh. Wala akong kinalaman dun eh, ng depensa niya. At yun po yung i-raise siguro niya po pag ano. Pero ang team ho natin ay tuloy-tuloy po yung paghahanap ng ebidensya. Actually, in-announce po ni Ombudsman Remulla na nung I think last week or early this week, sinubukan ng office namin mag-serve ng isang subpoena sa House, ngunit ni-refuse ng House, no? Although ang ano kasi nakasulat sa report ng process server ay hihingi pa daw sila ng legal advice. Pero Pwede yun? actually hindi talaga. Hindi ho talaga. Opo. May force of law po yung subpoena na yun eh. Opo. So nagkaroon na ng dialogue between the House leadership and the Office of the Ombudsman at sinabi na nila na willing na sila mag-cooperate doon sa at nagkaroon lang na daw ng miscommunication doon sa nag-receive. So we can expect no na itong mga minutes, itong mga attendance lists, lahat ng transcripts nila ay ibibigay na nila sa amin. Ang Ayan mga kababayan, cut na natin dyan ha. Maliwanag naman na ang ending ng kapapataka ng kasong kakaharapin ni Martin Romualdez ay plunder din. Di ba mga kababayan? Talagang posibleng pumasok din sa plunder. So ito, alam nyo kung ano yung maganda dito mga kababayan? Hindi lang kasi yung mga kritiko, pati yung mga kaalyado mga kababayan or naging kaalyado o kumag-anak pa nga ng presidente, talagang ano din haharap din sa pananagutan. Kaya nga kung titingnan po natin, walang sinisino yung administrasyon ngayon ni PBBM. Basta may ginawa kang hindi maganda at sangkot ka sa katiwalian, talaga magbabayad at magbabayad ka. Hindi katulad mga kababayan ng panahon ng Duterte administration na talagang protektado yung mga kaalyado. Takot pa panagutin sa kamay ng pananagutan. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, napakagaling nitong ginagawa ng administrasyon ni PBBM na lahat binibigyan ng kakayanan na ipaliwanag yung kanilang sarili at ipagtanggol yung kanyang sarili. Sa madalit salita, etong kanilang ginagawang pagpapanagot ay dumadaan talaga sa due process, sa tamang proseso. Ano po mga kababayan? Kaya kung titingnan po natin, eto maliwanag naman yung sinabi dito mga kababayan ni Ombudsman Clavano, ng spokesperson ng Ombudsman mga kababayan, na si Clavano, na talagang itong si Chis Escudero ay posibleng managot sa plunder mga kababayan at posibleng masampahan ng kasong plunder. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo, hingil po dito sa usapin po na ito. Comment below na lamang po kung ano pong comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan, mga kababayan. At ito, lagi ko naman sinasabi, tuwing may mapag-uusapan po tayo na mga isyo dito po sa ating bansa, hindi mawawala yung patuloy na ginagawang hakbang ng ating mahal na presidente. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, talagang pinagtuunan ng pansin ng ating mahal na presidente mga kababayan, ito pong usapin ng pangkalusugan. Kasi biruin nyo, naglatag po siya mga kababayan ng budget para po dun sa mga nangangarap maging doktor o dun sa mga estudyante na talagang gustong maging doktor in the future. Dahil nga naniniwala ang ating presidente na kapag maraming doktor, ligtas ang mamamayang Pilipino. Ano po? So ngayon, sabi po dito sa balita galing po sa Bagong Pilipinas, PBBM Scholarship Program Pag-asa ng Future Filipino Doctors. Patuloy na pinapalawak ng administrasyon ni PBBM ang educational support para sa mga estudyanteng gustong maging doktor ngunit hirap sa gastusin. Naandyan dyan po yung People Centered Education Programs, Medical Scholarship. Tuloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, ayan yan. Sabi pa dito, 186 million pesos ang nakalaan para sa medical scholars. Ang tulong pinansyal ay malaking ginhawa para sa mga pamilyang hindi kayang tustusan ang medical
ang mahal na med school. Mas abot kayang medical education, financial assistant mga kababayan. Sabi pa dito, mas prioridad ang mga lugar na kulang sa doktor. Ang scholarship ay hindi lang para sa individual, para rin ito sa mga komunidad na kulang sa serbisyong medikal. Remote communities, geographical isolated place mga kababayan. Tuloy pa natin. Sabi pa dito, educational at healthcare sabay na pinapalakas. Ang pagsuporta sa medical education ay direktang tulong sa pampublikong kalusugan, investment ng kinabukasan ng bansa, matatag na healthcare system at maraming health services mga kababayan. Sabi pa dito, mabilis ang aksyon para sa education at kalusugan. Sa ilalim ni PBBM, mas maraming pangarap ang nabibigyan ng pagkakataong maging realidad. Ano po, at dahil po yan sa ginagawang pagsusumikap at pagtatrabaho ng ating mahal na presidente. So ngayon, bukod pa rin dyan mga kababayan, isa rin sa pinakatinututukan ng ating mahal na presidente mga kababayan, itong bigas at edukasyon na kung saan ay sabay na ibinibigay sa mga kababayang Pilipino po natin dyan po sa Makati. So ngayon sabi po dito, 13,500 pamilya may ayuda sa bigas at scholars may dagdag pangarap. Sa ilalim ng programa ni Ferdinand Marcos Jr., mas inilalapit ang tulong para sa pagkain, edukasyon at mas maayos na serbisyo sa komunidad. Sabi pa dito, hindi lang bigas kundi pag-asa para sa pamilya. 10 kilong bigas at educational assistant direktang hatid sa mamamayan ng Marcos administration. Patuloy ang bawat bayan na makikinabang sa pagbibigay ng konkretong suporta sa mga manggagawa, senior citizen at kabataan dyan po sa Makati. Sabi pa dito mga kababayan, mas magaan ang buhay kapag may tulong na ramdam. Makati families at scholars may dagdag suporta mula po sa gobyerno. Sa direktiba ni Ferdinand Marcos Jr., mas maraming Pilipino ang naaabot ng pagkain, edukasyon at community assistant. Sabi pa dito, bawat bayan makikinabang, bawat pamilya aalayan. 13,500 pamilya sa Makati may regular na tulong bigas. Kasabay ng rice assistant scholars at may barangay project ay suportado rin upang mas lumakas ang serbisyo sa komunidad mga kababayan dyan po sa Makati. So ngayon kung titingnan nyo po, yan po yung ginagawa ng Marcos administration para po mga kababayan matulungan ang ating mga kababayang Pilipino na talagang makita mga kababayan na mayroong gobyerno na maaasahan po nila. So ngayon mga kababayan, kung makikita ninyo, ang ating presidente talagang busy-busy sa pagtatrabaho habang yung ating vice presidente hindi natin mahagilap kung nasa saan na nga ba. Ano po mga kababayan? So kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na pinag-usapan po natin? Ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dito sa mga issue po na tinalakay po natin? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito.